Totoo po ba isa sa mga pinakamalaking challenge bilang magulang, yung magpalaki ng anak? Totoo po ba yan? Isa sa mga pinakamalaking challenge sa isang magulang, yung magpalaki ka ng anak. At sino po naniniwala, kung mahirap ng magpalaki ng anak, mas lalong mahirap magpalaki ng nag-iisa. Totoo po ba yan? Sino po naniniwala, mas mahirap magpalaki ng anak kapag ka nag-iisa? At sino po naniniwala, mas mahirap maging magulang kung ikaw ay mag-isang kumakayod para sa iyong anak? Totoo po ba? Napakahirap nun. Yung ikaw lang yung kumakayod para sa iyong mga anak. And at the same time, sino mo aminado, sobrang hirap yung nag-iisa kang tinataguyod yung pag-aaral ng iyong mga anak. Alam niyo po, hindi lang yung pag-aaral, hindi lang yung pagkayod, at the same time, sino po naniniwala, mas mahirap yung nag-iintindi ka o nag-iisa kang nag-iintindi kung paano makakakain ng maayos ang iyong anak. Totoo po ba, malaking challenge yun sa isang magulang na nag-iisang tumatayo para sa kanyang mga anak. Napakahirap. Hindi mo alam kung papaano kakain yung mga anak mo. Hindi mo alam kung papaano makapag-aaral ang yung mga anak. And at the same time, isa po sa mga challenge pa ng isang magulang na mag-isang nagpapalaki ng kanyang anak, alam niyo po, napakahirap magdisiplina sa isang anak na nag-iisa ka. Na habang lumalaki yung anak mo, napakahirap magpaliwanag na ikaw lang. At sino po aminado, sobrang hirap yung nag-iisa kang nag-iintay sa pag-uwi ng iyong anak. Alam niyo po, ganun kahirap maging single mom, ganun kahirap maging single dad. Hindi mo alam kung papaano itatawid ang iyong mga anak na supposed to be, dapat dalawa kayong nagtatawid. Hindi mo alam kung papaano pagtatapusin ang iyong mga anak na supposed to be, dapat dalawa kayong magkatulong na nagpapaaral ng iyong mga anak. At hindi mo alam kung papaano palalakihin ang mga anak mo na supposed to be, dapat dalawa kayong nagpapalaki. Totoo po ba? Isa yon sa mga napakakalaking challenge na hinaharap ng isang single mom at ng isang single dad. Now, the question is, bakit nga ba may mga nagiging single mom at single dad? Alam niyo po, unang-unang dahilan, nakatagpo siya ng iba. Totoo po ba? Isa sa mga pinakapangunahing dahilan, bakit may mga single mom, bakit may mga single dad? Kasi nga, nakatagpo na siya ng iba. At totoo po ba, isa sa mga pinakamasakit na dahilan, bakit single mom ka, bakit single dad ka? Kasi nga, nakatagpo siya ng iba. And at the same time, sino po naniniwala, isa sa mga pinakamalungkot na dahilan, bakit nag-iisa ka ngayon, nagpapalaki sa iyong mga anak, simply because nakatagpo siya ng iba. What's the point? Alam niyo po, unang-una, ang ipagpalit ka sa iba, ang pamilya mo, ang isa sa mga pinakamaling magagawa ng isang tao. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Yung ipagpalit sa iba, ang iyong pamilya, eto na, yung isa sa mga pinakamaling magagawa mo sa buhay mo. Alam niyo po, napakamali na iwan ang pamilya. Totoo ba yan? Napakamali na iwan ang asawa dahil nakakita ka lang ng iba. Napakamali na iwan ang mga anak dahil nakakita ka lang ng iba. Bakit napakamali nga? Kasi nga, ang pamilya ibinigay ng Diyos para manatiling buo, hindi para wasakin. Ang asawa ibinigay ng Diyos para samahan habang buhay, hindi iwan habang buhay. At ang anak ibinigay ng Diyos para arugain, hindi para abandonahin. Iyon yung konsepto ng Diyos, bakit may pamilya. Binigyan ka ng Diyos ng pamilya para buuin sila. Binigyan ka ng Diyos ng asawa para makasama habang buhay. Binigyan ka ng Diyos ng anak para arugain at hindi abandonahin. Iyon yung dahilan bakit merong pamilya, bakit merong asawa, at bakit merong anak. Again, pag iniwan mo o nang iiwan ka ng pamilya mo, nasa maling side ka ng buhay.
Ang isang tao na nang iiwan ng asawa, nasa maling side ng buhay. Ang isang magulang na nang iiwan ng anak, nasa maling side ng buhay. Napakasimple at napakadaling maintindihan kung ang isang magulang ay nasa tama o nasa maling side ng buhay. Napakasimple at napakadaling maintindihan kung ang isang asawa ay nasa tamang side ng buhay o nasa maling side ng buhay. Pag ikaw ay nang iwan ng pamilya mo, automatic yun, nasa maling side ka ng buhay mo. Pag ikaw ay nang iwan ng asawa mo, nasa maling side ka ng buhay. Pag ikaw ay nang iwan ng anak mo, nasa maling side ka ng buhay. Ikalawa, ang ipagpalit sa iba ang pamilya, ang isa sa mga pinakapagsisisihan ng isang tao. Totoo po ba? Pag gusto mo nang balikan ng pamilyang iniwan mo, hindi na pwede. At hindi na pwede ang lalim ng lungkot, ng regrets na dadali nito sa buhay mo. Alam niyo po, pag gusto mo nang balikan yung asawang iniwan mo at hindi na pwede, ang lalim ng iiwan nitong lungkot at regrets sa'yo. Pag gusto mo nang balikan yung mga anak na iniwan mo at hindi na pwede, ang lalim ng iiwan nitong regrets at lungkot sa'yo. Ano pinapakita nito? Sa buhay, hindi lahat ng iniwan mo, mababalikan mo pa. Sa buhay, hindi lahat ng sinayang mo, pag gusto mo nang balikan, mababalikan mo pa. At sa buhay, hindi lahat ng pinagpalit mo, pag gusto mo nang balikan, mababalikan mo pa. Tandaan nyo po, hindi lahat ng iniiwan, pag gusto mo nang balikan, pwede pang balikan. No. Iyon yung reality ng buhay. Hindi lahat ng iniwan natin at gusto nating balikan someday, pwede pang balikan. May mga iniwan tayo na hindi na pala pwedeng balikan. May mga ipinagpalit tayo na hindi na pala pwedeng balikan. May mga inabando na tayo, may mga sinayang tayo, hindi na pala pwedeng balikan. At kasama doon, minsan ang pamilya. Kasama doon, minsan ang asawa. Kasama doon, minsan ang anak. So napakalalim ng iiwang regrets, ng lungkot sa isang tao na ipinagpapalit ang kanyang pamilya. Another thing, bakit may mga nagiging single mom? Bakit may mga nagiging single dad? Hindi lang dahil nakakita siya ng iba. Ikalawa, nakatagpo ka ng tamad, may bisyo pa. Alam niyo po, isa sa mga pinakamasaklap na makasama sa buhay, yung tamad na may bisyo pa. Totoo ba ba yan? Pinakamasaklap na makakasama mo sa buhay mo, yung tamad na may bisyo pa. Pag nakatagpo ka, ibig sabihin, yung di baling makatagpo ka na, nang hindi kaya man ng tao, wag lang tamad o may bisyo. Hindi baling makatagpo ka na, nang hindi masyadong kagandahang babae o kagandahang lalaki, wag lang tamad na may bisyo pa. Why? Una, ang taong tamad, ang taong may bisyo, walang magiging positibong contribution sa pamilya. Tandaan niyo po, ang taong tamad, walang magiging contribution o positibong contribution sa pamilya. Pag ang isang tao tamad na, may bisyo pa, tandaan nyo, wala itong gandang maidudulot sa isang pamilya. Yung sa halip tumulong sa asawa, nauubos oras sa pagtulog. Yung sa halip tumulong sa asawa, nauubos ang oras sa pagbibisyo. At yung sa halip tumulong sa asawa, nauubos ang oras sa pagtambay. Now, kung ganito ang asawa mong babae, tingin mo masarap kaya itong makasama sa buhay? Kung ganito ang asawa mong lalaki, sa tingin mo, masarap kaya itong makasama sa buhay? At kung ganito ang isang tatay o isang nanay, tingin mo, gugustuhin kaya ng isang anak na ganito ang maging magulang niya? At the end of the day, walang gugusto sa isang tao na tamad na, may bisyo pa. Totoo ba yan? At the end of the day, walang gugustuhin i-spend ang buong buhay niya sa isang taong tamad na, may bisyo pa. And at the end of the day, walang relasyon ang magwo-work pag ang makakasama mo sa relasyon ay tamad na, may bisyo pa. Kaya nga, yung mga may asawa po, na ang sisipag ng asawa nyo, napakalaking blessing na binigyan kayo ng Panginoon ng masipag na asawa.
Yung mga asawa nyo na walang bisyo, babae o lalaki, biyaya yan ng Panginoon. Higit pa sa kahit na anong yaman na meron ka. Kapag ka ikaw ay nakatagpo ng isang tao, ng isang asawa na walang bisyo, masipag, napakalaking pagpapala niyan sa Panginoon. Pero kung ang natagpuan mo, isang asawa na may bisyo na, tamad pa, para kang nakatagpo ng sumpa sa buhay mo. Kaya nga, sa mga young pro, tandaan nyo, hanggat may oras pa, hanggat hindi ka pa nahuhulog sa isang taong tamad na, may bisyo pa, maghanap ka ng deserve mo at gusto ng Diyos para sa iyo. Alam niyo po, again, at the end of the day, walang magwo-work na relationship. Kapag ka ang nakasama mo, natagpuan mo sa buhay mo, tamad na, may bisyo pa. Ikalawa, ang taong tamad, ang taong may bisyo, sa halip bumuo, sisira lang ng pamilya. Sino po naniniwala? Pag nakatagpo ka ng tamad, nakatagpo ka na ng tamad na may bisyo pa, malamang sisirain ito kabuhayan ng pamilya. Naniniwala po kayo doon? Pag ang natagpuan mo may bisyo na tamad pa, sisirain ito ang kabuhayan ng pamilya. At hindi lang yon, pag nakatagpo ka ng tamad, nakatagpo ka ng may bisyo pa, hindi lang kabuhayan ng pamilya ang sisirain ito, maging yung mga plano ng pamilya, sisirain ito. At hindi lang yung mga plano, hindi lang yung kabuhayan, maging yung mga pangarap ng pamilya, sisirain ito. Walang bubuin ang isang taong tamad at may bisyo para sa kabutihan ng pamilya. Walang kabuhayan ang lalago sa isang taong tamad na may bisyo pa. Totoo po ba yan? Hindi lalago ang kabuhayan ng pamilya kapag ka ang isang magulang ay tamad o may bisyo pa. Walang pangarap ang maaabot sa isang taong tamad na may bisyo pa. At walang mga plano ang mabubuo sa isang taong tamad na at may bisyo pa. That's why, ito yung malungkot na realidad sa buhay Lalo na sa isang relasyon. Dahil doon, may mga asawa, pinipili na lang humingi ng space. Totoo po ba? Pagka ang natagpuan nila, bukod sa tamad na may bisyo pa, one day, humihingi na lang sila ng space. Pero alam niyo po, ang mas malungkot na reality sa isang relasyon, minsan hindi lang space ang nihingi ng isang tao. Minsan, kalayaan na ang hinihingi ng isang tao. And another thing, bakit may mga nagiging single mom, bakit may mga nagiging single dad, nakatagpo ka ng walang paninindigan? Alam niyo po, pinakamahirap maging ama ng anak. Tandaan niyo, walang planong panindigan ng pamilya niya. Pinakamahirap maging ina ng anak. Walang planong panindigan ang pamilya niya. Alam niyo po, minsan, akala natin mga tatay lang ang hindi naninindigan para sa kanilang mga anak. Sometimes, may mga nanay din hindi pinaninindigan ang kanilang mga anak. At iyon ang isa sa mga pinakamasaklap na matatagpuan mo sa buhay mo. Makatagpo ka ng isang lalaki na hindi kayang panindigan ang mga anak mo. Makatagpo ka ng isang babae na hindi kayang panindigan ang pamilya na bubuuin mo. Alam niyo po, pag ganito ang natagpuan mong nanay, ganito ang natagpuan mong tatay, isang araw, ikaw na lang ang kasama ng anak mo. Isang araw, ikaw na lang ang nag-aaruga sa anak mo at isang araw, ikaw na lang ang tatayong mag-isang magulang sa anak mo. What's the point? Una, umpisa pa lang, pag wala ng paninindigan ng isang tao, huwag mo nang ituloy ang relasyon mo. Lalo na sa mga young pro natin, sa mga single pa, pag umpisa pa lang, nakita mo na hindi kayang panindigan ang inyong relasyon, ang iyong bubuing pamilya, ang iyong mga anak, maghanap ka na ng isang tao na kayang panindigan ang inyong relasyon at pamilya. Pag umpisa pa lang,
Nakita mo na hindi kayang seryosohin ang inyong relasyon, ang inyong pamilya, maghanap ka na ng isang taong kayang seryosohin ang bubuin mong pamilya. At pag umpisa pa lang, hindi na kaya na tumayo para sa iyo at para sa iyong mga anak, maghanap ka na ng isang tao na kayang tayuan ang iyong pamilya, ang iyong mga anak. Alam niyo po, bakit kailangan mong umpisa pa lang maghanap na ng kayang seryosohin, panindigan, at kayang tayuan ang pamilya mo at ang mga anak mo? Kasi nga, iintayin mo pa ba na maging single mom ka? Iintayin mo pa ba na maging single dad ka? At iintayin mo pa ba na yung mga anak mo hindi kumpleto ang magulang? Alam niyo po, napakarami na mga anak, iisa ang tumatayong magulang. Napakaraming pamilya ngayon, single dad at single mom ang kanilang mga magulang. Ibig sabihin, broken family. Kaya nga, umpisa pa lang, lalo na sa mga kabataan natin, sa mga young pro natin, pag nakita mo na hindi ka kayang panindigan ang pamilya na bubuuin mo, maghanap ka na ng kaya kang panindigan. Pag hindi ka kayang seryosohin, maghanap ka na ng kaya kang seryosohin. Ikalawa, umpisa pa lang, pag wala ng paninindigan ng isang tao, huwag mo nang isapalaran ang kinabukasan mo at ng magiging anak mo. Alam niyo po, sino naniniwala, pinaka hindi dapat ipagsapalaran kinabukasan mo? Niniwala po kayo doon? At the same time, sino naniniwala, pinaka hindi dapat sinasapalaran kinabukasan ng magiging anak mo at the same time ng magiging pamilya mo? Alam niyo po, anong pinapakita rito ng Panginoon? Walang kasiguraduhan sa isang tao na hindi kayang manindigan. Walang kinabukasan sa isang tao na hindi kayang manindigan. At walang kapupuntahan sa isang tao na hindi kayang manindigan. Hindi lang kinabukasan, maging yung pupuntahan ng buhay mo at ng magiging anak mo, pag ang nakatagpo mo, walang paninindigan, walang kapupuntahan. Kaya nga, huwag mo nang isapalaran ang pamilya mo, magiging pamilya mo, magiging anak mo, at ang kinabukasan mo sa isang tao na umpisa pa lang, ipinakita na sa iyo na hindi ka kayang panindigan. Hindi kayang panindigan ang pamilya mo. Kasama sa dahilan, kaya nga, yung mga bagay na yon, kasama sa dahilan, bakit may mga single mom, bakit may mga single dad, bakit may mga mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga anak. Bakit may mag-isang magulang na siyang nagpapayo, siyang nag-aaruga, siyang nagpapaaral para sa kanyang mga anak? Simply because nakatagpo ng iba yung pinili niyang tao. Simply because nakatagpo siya ng tamad at may bisyo pa. And simply because nakatagpo siya ng hindi kayang manindigan. Alam niyo po, kasunod noon, yung mga masasakit na kwento ng broken families, masasakit na kwento ng pagiging single mom, masasakit na kwento ng pagiging single dad, mga kwento ng masasakit na impact ng asawang iniwan. Now, the question is, ano ba ang posibleng maging impact ng pagiging single parent? Alam niyo po, ito yung unang-unang pwede maging impact sa isang tao ng isang single parent o pagiging single parent. Una, pwede kang makaramdam ng awa para sa iyo, sa sarili mo, at para sa anak mo. Totoo po ba? Isa sa posibleng maramdaman ng isang single parent nang iwan siya at yung kanyang anak, awa para sa sarili niya at para sa kanyang anak. Why? Kasi nga, wala namang babaeng sasaya na yung asawa niya nasa piling ng iba. Totoo po ba yan?
Wala namang lalaki ang sasaya na yung asawa niya nasa piling ng iba eh. At walang anak ang sasaya na yung magulang niya nasa sa piling ng iba. Lahat ng iniwan, nakaramdam. Lalo na, hindi niya deserve na iwan, nakaramdam ng awa para sa kanya at para sa kanyang anak. Alam niyo po, again, lahat ng asawang babae, ang gusto niya lumaki yung kanilang mga anak, nakasama niya yung kanyang asawa. Totoo po ba yan? Lahat ng asawang lalaki, ang gusto niya, buo sila na nagpapalaki, magkasama nagpapalaki sa kanilang mga anak. At lahat ng magulang, ang gusto, lumaki ang anak sa isang buong pamilya. Wala namang magulang ang gustong lumaki yung anak sa isang sirang pamilya. Totoo po ba yan? Lahat ng magulang ang gusto nila, manatili silang buo hanggang sa huli. Pero yung malungkot na realidad, hindi naman lahat ng pamilya nakakarating na buo hanggang doon sa dulo. Sometimes, yung iba, yung isang nagpa-counsel sa akin, 5 months pa lang, sira na yung pamilya. Yung iba sa kalagitnaan, kung kailan may mga anak na, nagsisimula ng lumaki yung mga anak, saka pa nasira ang pamilya. Minsan ang malungkot, minsan kung kailan malalaki na, may isip na yung mga anak, saka pa nasisira ang pamilya. Saka pa siya nagiging single mom, saka pa siya nagiging single dad. Napakalungkot na kwento ng isang pamilya na iniwan ng isang asawa. Alam niyo po, ayan, lahat ng magulang ang gusto, lumaki ang mga anak, nabuo ang pamilya. Totoo po ba? Sino rito, bilang magulang, gusto mo lumaki yung mga anak mo, nabuo kayo na pamilya? Alam niyo po, pero pag kabaliktaran nito ang nangyayari, una, yung awa sa kanilang sitwasyon, ito yung naghahatid sa mas mababang pagtanaw sa sarili. Alam niyo po, ang malungkot na reality, yung mga naiiwan, ito man ay babae o lalaki, dumarating doon sa point na ang nararamdaman niya, sobrang awa sa kanyang sarili. Ang nararamdaman niya, sobrang awa sa kanilang sitwasyon, sobrang awa para sa kanyang anak. Madalas, sa'yo pa maririnig ng anak mo, iniwan na tayo ng daddy mo. Kasi nga, mas masaya na siya doon sa iba. Iniwan na tayo ng mami mo, kasi nga, mas masaya na siya doon sa iba. Iniwan na tayo ng daddy mo kasi mas mahal na niya yung iba kaysa sa atin. Totoo po ba nangyayari yan? May mga naiwan na sa kanila mismo nanggagaling yung mga pananalita na yon. Napakalungkot na dumarating ang isang tao sa ganong point ng kanyang buhay na naririnig niya yung ganong mga o nasasabi niya yung ganong pananalita sa kanyang mga anak. Alam niyo po, ikalawa, yung awa mo sa inyong sitwasyon, nagdadala sa iyo na parang ang daming mali sa sarili mo. Alam niyo po, ang isa pa sa mga malungkot na reality sa isang taong iniwan, mapababae man ito o mapalalaki, yung ang tingin niya parang ang daming mali sa kanya, bakit iniwan siya. Alam niyo po, pag dumarating ka doon sa point na hindi mo maunawaan kung ano ang totoong dahilan, bakit iniwan ka, sometimes dumarating ka doon sa point na ang tingin mo, ikaw yung may kasalanan, ang daming mali sa iyo, bakit naiwan ka. Sometimes, kapag ka nandoon ka sa point ng buhay mo na hindi mo matanggap ang totoong dahilan, bakit iniwan ka, hindi mo matanggap, bakit nangyari yung bagay na yon, alam niyo po, dumarating ka doon sa point na ang tingin mo nasa sayo ang lahat ng mali. Pag hindi mo maintindihan ang totoong dahilan, bakit iniwan ka, pwede kang dumating doon sa point ng buhay mo na ang tingin mo, napakaraming mali sa iyo. But sino po naniniwala, hindi ko mo may nang iwan sa inyo ng anak mo,
nasa sayo na lahat ng mali. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi ko mo ipinagpalit kayo ng anak mo sa iba, nasa iyo na lahat ng mali. At sino po naniniwala? Hindi ko mo single mom ka ngayon, hindi ko mo single dad ka ngayon, nasa iyo na lahat ng mali. Maaaring may mali ka, pero hindi ikaw ang lahat ng may mali. At kung may mali ka man, mali na rin yung nang iwan sa'yo, nang iwan ka at ang anak mo. Ikalawa, na pwedeng maramdaman ng isang single parent. Pwede kang makaramdam ng galit o tampo sa taong dapat katuwang mo sa pagpapalaki ng inyong anak. Totoo po ba? Isa sa pwedeng maramdaman ng isang taong iniwan, galit o tampo. Isa sa pwedeng maramdaman ng isang taong nagpapalaki ngayong mag-isa sa kanyang anak, disappointment sa nang iwan sa kanya. Disconnection sa taong nang iwan sa kanya. Alam niyo po, minsan, hindi lang galit at tampo, minsan, hindi lang discouragement, minsan, disconnection. Bakit? Bakit ito yung gusto mo at yung nais mo na palalimin sa'yo, yung disconnection sa isang taong nang iwan sa'yo. Alam niyo po ba, sino naniniwala? Sobrang hirap ihiwalay yung sakit ng kalooban sa taong nanakit sa'yo. Totoo po ba yan? Sino aminado? Sobrang sakit sa kalooban, yung ihiwalay sa kalooban yung taong sobrang nanakit sa'yo. Sobrang hirap ihiwalay yung sakit ng kalooban sa taong patuloy na nananakit sa iyo. Kasi nga ito ang totoo. Ang hirap sabihin sa puso mo na huwag ka nang masaktan habang yung nang iwan sa iyo, nagpapakasaya sa iba. Ang hirap sabihin sa puso mo na huwag ka nang masaktan habang yung nang iwan sa iyo, nagpapakasaya, nagpapakasarap sa piling ng iba. Ang hirap sabihin sa puso mo na huwag ka nang masaktan habang yung nang iwan sa'yo, abalang-abala sa ibang pamilya na supposed to be pamilya mo ang pinagkakaabalahan. That's why we want to disconnect completely sa isang taong nanakit sa atin. Kasi nga, habang may connection tayo, patuloy tayong nasasaktan. Whether you accept it or not, iyon yung reality. Habang nakakonect ka sa isang tao na nanakit sa'yo, hindi mo maiwasang masaktan. Hindi mo maiwasan na makaramdam ng hinanakit at galit. Alam niyo po, ikalawa, napakahirap ihiwalay ang sakit ng kalooban sa taong nanakit sa anak mo. Totoo po ba yan? Mas bearable pa pag ikaw ang sinaktan. Mas kakayanin mo pa pag ikaw yung sinaktan. Pero pansinin nyo, iba ang sakit pag ang nakikita mong nasasaktan, yung anak mo. Kakayanin pa ng isang magulang yung sakit na iniwan siya, pero kapag kayong anak na niya ang nakikita niyang nasasaktan dahil iniwan ng magulang, ng tatay o ng nanay, mas masakit yon sa isang tao. Alam niyo po, minsan, hindi lang yung ating sariling kalooban ang nasasaktan, mas nasasaktan tayo para sa ating mga sarili. Kasi nga, alam niyo po, pag tayo yung binaliwala, minsan okay lang sa atin yon. Pero, pag kayong anak natin ang nababaliwala, mas nasasaktan tayo ng gusto. Kasi nga, nature na yun ng isang magulang, mas nasasaktan para sa kanyang anak. Mas nag-aalala para sa kanyang anak. At mas nag-iintindi para sa kanyang anak. Sa aminin mo man at sa hindi,
Kung ikaw nasaktan, mas matindi ang sakit na nararamdaman mo para sa anak mo. And another thing, pwede ka rin namang patatagin ng pagiging single parent mo. Alam niyo po, hindi lang naman puro negatibo ang pwede mong maranasan o maramdaman dahil may nang iwan sa'yo. Pwede ka rin makaramdam ng positibong bagay dahil may nang iwan sa'yo. Alam niyo po, at kung may isang positibo na pwedeng dalhin sa'yo ng pagiging single parent mo, yung mas tumatag ka sa buhay. Alam niyo po, hindi lahat ng karanasan ng pagiging single parent masakit. Yung iba, nung iwan, mas tumapang pa. Totoo po ba yan? May mga tao na nung naging single parent sila, mas tumapang sila doon sa pagharap sa buhay. May mga tao na kung kailan sila iniwang mag-isa sa pagpapalaki, pagpapaaral, pag-iintindi sa kanilang anak, doon pa sila mas tumatag sa buhay. Alam niyo po, sometimes, may mga bagay na hinayaan talaga ang Panginoon na napakasakit para sa atin para lumabas yung tatag mo. Para lumabas yung tapang mo. Sometimes, kailangan ka pang maiwang mag-isa na magpalaki sa iyong anak para lumabas yung tatag mo sa buhay. Sometimes, kailangan ka pang maiwang mag-isa para sa pagdidisiplina sa iyong mga anak, sa pag-iintindi sa iyong mga anak. And sometimes, hinayaan talaga ng Diyos na maiwang kang mag-isa na nagpapaaral sa iyong mga anak para lumabas ang tatag mo sa buhay. Ang tanong, madali ba siya? But again, hindi siya madali. Pero pinalabas niya yung totoong tapang mo. Pinalabas niya yung totoong ikaw. Pinalabas niya yung totoong tatag mo sa buhay. So, sometimes, akala natin puro negatibo lang ang dala ng pagiging single parent sa atin. Meron din palang positibong dala ang pagiging isang single parent sa atin. Kasi nga, pansinin nyo, minsan, sa pag-iisa mo pa napatunayan ang kaya mong gawin eh. Minsan, kailangan pa na maging single parent ka para mapatunayan yung kaya mong gawin para sa anak mo. Yung kaya mong gawin yung kaya mong isakripisyo para sa mga anak mo at yung kaya mong tiisin para sa mga anak mo. Again, madali ba siya? Hindi. Pero dahil doon, lumalabas yung totoong ikaw, yung totoong tapang mo, yung totoong tatag mo. Ikalawa, minsan, sa pag-iisa mo pa, natagpuan ang totoong kapayapaan mo. Alam niyo po, isa to sa masakit na realidad sa relasyon. Kung kailan iniwang ka, doon ka nagkaroon ng kapayapaan. Isa sa masakit na realidad sa relasyon, minsan, kailangan mo pang humingi ng space para sa kapayapaan mo. At yung isa sa masakit na realidad sa relasyon, minsan, kailangan mo pang humingi ng kalayaan para sa kapayapaan mo. At nakita ko po, isa sa mga pinakamasakit na karanasan sa isang asawang babae, iwan ng lalaking minamahal niya. Isa sa mga pinakamasakit na karanasan ng asawang lalaki, iwan ng babaeng minamahal niya. At isa sa mga pinakamasakit na karanasan sa isang anak, iwan ng isa sa mga magulang niya. Lagi itong nag-iiwan ng masakit na alaala, masakit na karanasan. Lagi itong nag-iiwan ng masakit na katotohanan na may isang taong minahal ka, pero hindi ka minahal. At sa lahat ng sugat na dala ng pagiging single parent, ang pagmamahal na hindi nasuklian, ang pinakamalalim na sugat na nililikha sa isang tao. Ba't ganun pa man, sino po naniniwala, kahit
kahit ang lalim ng sugat na iniiwan sa isang tao ng pagiging single parent, sino po naniniwala? Merong espesyal na puwang sa puso ng Diyos ang isang single parent. Naniniwala po kayo doon? Yung mga taong iniwan, yung mga anak, yung mga asawang iniwan, meron itong espesyal na puwang sa puso ng Diyos. Pansinin natin. Ang sabi doon sa Psalm 68 verse 5, a father of the fatherless, a judge of the widows, is God in His holy habitation. Ang Diyos na tumatahan sa kanyang banal na templo, ang nangangalaga sa mga ulila at tagapagtanggol ng mga byuda. Ito pong mga ulila dito, pwedeng ulila sa buhay o sa buhay. Pwede rin namang mga byuda sa buhay. Yung bang hindi naman talaga sumakabilang buhay, sumakabilang bahay lang yung kanilang mga asawa. Alam niyo po, ito ang puso ng Diyos para sa kanila. Pansinin niyo si David, kinumpara niya yung bansang Israel sa isang anak na walang tatay. Dahil nga wala yung Ark of the Covenant sa Jerusalem, ito yung kanyang na naglalaman ng tatlong bagay na sumisimbolo sa kung sino ang Diyos, sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa kanila at maging sayo. So, alam niyo po, ang tanong, ano ba talaga ang puso ng Diyos para doon sa mga fatherless, para doon sa mga single parent, para doon sa mga anak na iniwan ng isa sa kanilang mga magulang? Alam niyo po, sa nagkait ng pagtatanggol sa iyo, Diyos ang magiging tagapagtanggol mo. Bakit sinabi ni David na ang Diyos ay ang ama sa mga walang ama, ang tatay sa mga walang tatay, at tagapagtanggol ng mga byuda? Kasi nga, yung Ark of Covenant na sumisimbolo, naglalaman ng tatlong importanteng bagay na sumisimbolo ng kayang gawin ng Diyos at kung sino ang Diyos para sa kanila. Unang-unang laman nun, yung tinatawag nating Rod of Aarons. Ito po yung tungkod ni Aaron na kung saan simbolo ng proteksyon ng Diyos. Ano ang pinapakita rito? Sa mga asawa, sino aminado sa isa sa mga pagtingin mo sa asawa mo, tagapagtanggol mo? Totoo po ba yan? Isa sa mga tingin natin sa ating asawa, tagapagtanggol natin. At sa mga anak, sino aminado? Isa sa mga pagtingin mo sa magulang mo, tagapagtanggol mo magulang mo. Sino rito sa mga anak? Ang tingin niya, tagapagtanggol niya magulang niya. At sa mga asawa, sino rito ang tingin niya? Tagapagtanggol niya yung kanyang asawa. Alam niyo po, sa bawat pamilya, ang tingin natin, tagapagtanggol natin ang pamilya natin. Totoo po ba yan? But sino naniniwala? Hindi lahat ng asawa na natiling tagapagtanggol ng asawa niya. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi lahat ng tatay, hindi lahat ng nanay na natiling tagapagtanggol ng kanilang anak. At hindi lahat ng pamilya na natiling tagapagtanggol ng kanilang pamilya. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, una, kung may tatay man na nang iwan sa'yo, kung may nanay man na nang iwan sa'yo, at kung iniwan ka man ng asawa mo, tandaan mo, unang-una, may Diyos na mananatili sa tabi mo para ipagtanggol ka. Sino po naniniwala? Kahit iniwan ka pa ng asawa mo, mananatili sa tabi mo ang Diyos. Naniniwala po kayo doon? Kahit iniwan ka pa ng magulang mo, mananatili sa tabi mo ang Diyos. At kahit iniwan ka pa ng isa sa pamilya mo, mananatili sa tabi mo ang Diyos. Anong pinapakita nito?
In the absence ng asawa mo, sa panahong may mang-aapi sa'yo, ipagtatanggol ka ng Diyos. In the absence of one of your parents, sa panahong may mang-aapi sa'yo, ipagtatanggol ka ng Diyos. In the absence ng asawa mo, sa panahong may gustong manakit sa'yo, Diyos ang magiging kanlungan mo. In the absence ng isa sa mga magulang mo, sa panahong may gustong manakit sa iyo, ang Diyos ang magiging kanlungan mo. And in the absence ng asawa mo, sa panahong hindi mo na kayang lumaban, ang Diyos ang lalaban para sa iyo. In the absence ng isa sa mga magulang mo, sa panahong hindi mo na kayang lumaban, Diyos ang lalaban para sa iyo. Alam niyo po, kung nauunawaan lang natin yung kayang gawin ng Diyos, kung nauunawaan lang natin ang puso niya sa mga single parent, sa mga anak na iniwan ng isa sa kanilang mga magulang, alam niyo po, hindi ka mauubusan ng pag-asa. Kasi nga, sa kawalan ng presensya nila sa tabi mo, in their absence, sa panahong may laban ka, ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Sa panahong may gustong mang-api sa iyo, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Sa panahong may gustong manakit sa iyo, ang Diyos ang magiging kanlungan mo. Ganon kaganda ang puso ng Diyos sa mga single parent. Ganon kaganda ang puso ng Diyos para sa mga iniwan ng isa sa kanilang magulang. Ikalawa, kung may mang-iwan man o nang-iwan man sa iyo at sa anak mo, Diyos ang magpapagaling sa sakit na dala ng pang-iiwan sa iyo at sa anak mo. Sino po naniniwala? Hindi ka lang ipagtatanggol ng Diyos at maging ang anak mo, pagagalingin ka pa ng Diyos sa sakit na dulot ng pang-iiwan sa iyo. Hindi ka lang ipagtatanggol ng Diyos, pagagalingin ka pa. What does it mean? Hindi hahayaan ng Diyos na manatili kang sugatan dahil may nang iwan sa iyo at sa anak mo. Hindi hahayaan ng Diyos na manatili kang sugatan dahil sa pang-iiwan sa iyo ng isa sa mga magulang mo. Ipagtatanggol ka ng Diyos sa mang-aapi sa iyo, ipaglalabang ka ng Diyos sa mga kakalaban sa iyo, at pagagalingin ka ng Diyos sa mga mananakit sa iyo. Dahil may espesyal na puwang ka sa Diyos, iniwang ka man ng iyong asawa. May espesyal na puwang ka sa Diyos, iniwang ka man ng isa sa mga magulang mo. Ikalawa, sa nagkait ng paggabay sa iyo, Diyos ang magiging gabay mo. Alam niyo po, bukod doon sa tungkod ni Aaron, ang isa pa sa laman ng Ark of Covenant, yung tablet of stone, yung sinulatan ng Ten Commandments. 2 piraso ng bato. Sino po naniniwala? Napakalaking bagay na may asawang gumagabay sa kanyang asawa. Totoo po ba yan? Napakalaking bagay para sa iyo na may asawa na gumagabay din sa iyo. At bilang anak, sino po naniniwala? Napakalaking bagay na may mga magulang na gumagabay sa iyo. But again, ang problema, hindi naman lahat ng pagkakataon nananatili ang gabay ng isang asawa. Minsan, umaalis. Hindi lahat ng pagkakataon nananatili ang gabay ng magulang, lalo na pag pumunta na sa ibang pamilya. Alam niyo po, tandaan niyo po, kung hindi mo man nararanasan ito ngayon, kung iniwang ka man ng asawa mo, at hindi ka na tinutulungang gabayan sa buhay, kung iniwang ka man ng anak, ng magulang mo, at hindi ka nang ginagabayan sa buhay, tandaan mo, unang-una, pagkaitan ka man ng gabay ng tao, hindi ka pagkakaitan ng gabay ng Diyos. Yung pong tablet of stone, it symbolizes God's providence, o yung gabay ng Diyos
Maniwala ka. Sa panahong kailangan mo ng gabay bilang asawa, sa pag-iisa mo, gagabayan ka ng Diyos. Maniwala ka bilang anak, sa panahong kailangan mo ng gabay, sa pag-iisa mo, gagabayan ka ng Diyos. Sa panahong hindi mo na alam ang gagawin mo para sa kapakanan ng anak mo, bibigyan ka ng wisdom ng Diyos para hindi kayo mapahamak ng anak mo. Sa panahong hindi mo na alam ang gagawin mo para sa kinabukasan mo at ng anak mo, bibigyan ka ng wisdom ng Diyos para hindi masira ang kinabukasan nyo. At sa panahong hindi mo na alam ang gagawin mo para sa pagpapalaki sa anak mo, bibigyan ka ng wisdom ng Diyos para mapalaki ng maayos ang mga anak mo. In short, sa panahon ng kalituhan mo, ang Diyos ang magiging gabay mo. Sa panahon ng kagulumihanan mo, ang Diyos ang magiging gabay mo. Sa panahon ng maraming tanong sa buhay mo, ang Diyos ang magiging gabay mo. Ikalawa, pagkaitang ka man ng pag-asa ng tao, hindi ka pagkakaitan ng pag-asa ng Diyos. Totoo po ba? Minsan, kasabay ng pagkawala ng isang tao sa ating buhay, nawawala naman tayo ng pag-asa. Totoo po ba yan? Sometimes, kasabay ng pagkawala ng asawa sa ating tabi, nawawala na tayo ng pag-asa. Sometimes, kasabay ng pagkawala ng isa sa ating mga magulang, nawawala na tayo ng pag-asa. Alam niyo po, at sino naniniwala sa mga panahon na dumarating yung point na yon sa buhay ng isang tao, bilang nanay, pwede mo pa rin mapanatili ang liwanag bilang ilaw ng tahanan. Totoo pa ba yan? Bilang ama ng haligi ng tahanan, pwede mo pa rin mapanatili ang tatag ng iyong pamilya kahit may nang iwan sa iyo. Alam niyo po, tandaan nyo, kung may nawala mang tulong galing sa isang tao, hindi nito kayang pantayan yung tulong na kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Kung may tao man na nagkait ng ibinibigay niya sa iyo, hindi nito kayang pantayan yung kayang ibigay ng Diyos sa iyo. In short, maniwala ka, walang papantay o mauubusan ng pwedeng gawin ng tao para sa iyo, pero hindi ang Diyos. Mauubusan ng pwedeng itulong ang tao sa iyo, pero hindi ang Diyos. Mauubusan ng pwedeng dalhin ang tao sa iyo, pero hindi ang Diyos. And finally, sa nagkait ng pagpapala sa iyo, Diyos ang magpapasagana sa iyo. Alam niyo po, hindi lang yung God's providence, hindi lang yung tinatawag natin na yung pong rod of Aaron, itong tablet of stone, ang isa pa sa mga laman ng Ark of Covenant, yung pong pot of manna, which symbolize God's providence or yung God's provision. Hindi lang yung gabay ng Diyos, hindi lang yung protection ng Diyos, kung hindi maging yung provision ng Diyos. Totoo po ba? Madalas na tanong ng isang single parent matapos iwan ng asawa, paano na kami ng anak ko? Totoo po ba yan? Madalas na tanong ng isang single parent, paano na kami mabubuhay ng mga anak ko? Paano ko pag-aaralin ang mga anak ko? Pero tandaan mo, una, ano mang pinagkait sa iyo at sa anak mo ng tao, higit pa doon ang ibibigay ng Diyos sa iyo at sa anak mo. Sino po naniniwala kung pinagkaitan ka man ng libo-libong suporta na nang iwan sa iyo, kaya kang pagpalain ng Diyos ng milyon-milyon na pagpapala. Naniniwala pa kayo doon? Kung meron mang nagkait ng pagpapala sa iyo, ang Diyos
kaya kang pagpalain ng higit sa ipinagkait sa iyo ng tao. At sino po naniniwala kung pinagkaitan ka man at ang anak mo ng tirahan, nang iwan sa iyo, kaya kang bigyan ng Diyos ng higit pa sa isang tirahan. Niniwala po kayo doon? Kung pinagkaitan ka man ng sasakyan, ng taong nang iwan sa inyo at sa iyong anak, kaya kang bigyan ng Diyos ng higit pa sa isang sasakyan. Higit sa ipinagkait ng tao sa iyo, higit sa ipinagkait sa iyo ng nang iwan sa iyo, ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Tandaan niyo po, when no one stands for you, God will stand for you. When no one protects for you, God will protect you. When no one provides for you, God will provide you. Sa panahong walang gustong magtanggol sa iyo, ipagtatanggol ka ng Diyos. Sa panahong walang gustong gabayan ka, kagabayan ka ng Diyos. At sa panahong walang gustong magpala sa iyo, pagpapalain ka ng Diyos. Ganon ka-espesyal ang mga single parent at ang mga anak na iniwan ng kanilang magulang. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, I pray na lahat po ng mga naririto na mga single parent, pagpalain mo po ang kanilang buhay. Gaya ng iyong sinabi mula sa iyong mga salita, maranasan nila, Panginoon, ang espesyal na favor mula sa iyo. Sa lahat po ng naririto na mga anak na iniwan ng isa sa kanilang magulang, iparanas mo po ang espesyal na favor mula sa iyo. Dito po sa physical service, sa mga nasa online service, and even sa mga makakarinig ng mensaheng ito, bilang mga single parent, bilang mga iniwan ng isa sa kanilang magulang, iparanas mo po ang espesyal na favor mo para sa kanila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. God bless po.